Hi Gemini, second half of the year 2024. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay? Ano nga bang ganap? Anong parating sa inyo sa susunod na 6 na buwan ng taong ito? Mensaheng gabay lamang po. Will be straightforward. Hopefully, minsan napapahaba lang din sa dami ng nais parating ng baraha, pero Gemini, anong may iwan natin para sa inyo? Message. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Para sa mga Gemini, this coming second half ng taon, anong kailangan nilang marinig? Gemini, meron nang bumabagsak. The Page of Swords, the Hangman, Reverse. Okay, at tayo dyan. Meron sumasama sa kamay ko. The Three of Cups. The Justice Card. Alam nyo, kanina pang hapon yung bumabagsak si Justice Card. So, maybe isang sign yan for all of us. Wow. To stay balanced. Na hindi madali. Okay? Dahil hindi naman tayo perfect. May ilang imbalances in life. Nandiyan ang highs or lows. Ano po? Pero Gemini at pa tayo dyan. Ayan na. Medyo madami ito. Kunin ko lang itong pinaka nasa unahan. Wow. The Knight of Cups, the Queen of Swords, and the Eight of Wands. Sige. Gemini. Okay. Okay. Queen of Swords, Knight of Cups, Page of Swords, the Eight of Wands. Ang daming nais iparating, guys. Sige, unahin ko itong nakikita nating travel. International travel for some of you. Maring merong opportunity, travel opportunity. Merong magandang movement, I will be honest. Justice card, ang balance, yung harmony, yung pagkakasundo, yung pagkakalma. Okay, travel muna tayo. Halimbawa, meron kayong ilang, kahit sa simpleng plano or kung talagang meron na kayong inaayos right now, ngayon pa lang na ilang, sa mas practical, travel documents ba ito? Visa, passport? Merong magandang flow. Kumbaga, smooth yung transactions. I-claim natin yan para sa inyo. May pagtanggap. Mula dito sa ilang opportunity, syempre, proseso pa rin yan, na kailangan yung pagkatiwalaan. Pero i-claim natin na ito'y magiging magaan, maalawan, kumbaga. Other messages, kung meron kayong, sa ngayon, para sa ilan sa inyo, why I'm getting a message na halimbawa lamang po. Kung hindi mag-apply yung travel, kung kayo'y nais na meron pang matutunan ulit, or nais bumalik sa pag-aaral, why not? May magandang movement sa part na yan. The Page of Swords. Para bang nandito yung curiosity, yung patuloy nyong pananabik o yung cravings nyo na meron pang matutunan, mapuntahan, ma-experience sa buhay na ang ganda. 'Di ba? Kaya nga balance ang umaangat dito. Emotionally, mentally, physically, kung paano nyo dinadala ang sarili, or maybe isang message yan na sabi ko nga hindi madali, pero maybe talaga namang magagawan mo ng paraan. Makakaya mo pa. Makakamit mo pa. Ano man itong ilang goal mo na gusto mong marating or pangarap sa buhay. Kahit pa sa mga pagkakataon or sa pakiramdam mo, Gemini, na parang imposible na maganap pa. Pero yan ay posible pa para sa'yo. I-claim na natin yan ngayon pa lang, okay? Kung ano itong gusto mo pang sabi ko nga matutunan, mapuntahan, or yung ilang cravings mo in life, ano ba yan? Lalo pa kung ito'y something na matagal mo nang pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, why not? Sapat na tiwala lang. Dahil, ayan, maganda yung flow na ating nakikita para sa'yo. Matatanggap nyo ang hostisya. And speaking of justice, kung andito naman kayo sa posisyon ngayong taon, ngayong second half, or ngayon pa lang, Gemini, na kung saan meron kayong, hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo, pero kung meron kayong kaso, kaso ano yun, Moonchild? Hindi.
Kung meron kayong inilalaban or ipinaglalaban sa korte, i-claim natin na may magandang flow po sa part na yan para sa inyo. Matatanggap ninyo ang hustisya. Lalo pa kung alam nyo naman sa inyong mga sarili na eto, nagpapakatotoo lang din kayo. At andito sa pagkawasto. Okay? Ayan yung magagandang possibility nating nakikita para sa inyo, guys. Buhay karera tayo. Nakarating na ba tayo doon? Hindi pa. Nasa travel pa lang. Pero parang ang dami ko lang na-mention. Career. Sige. Buhay trabaho. Maging ano pa man po ang inyong pinagkakaabalahan. Okay? Or pinagkakakitaan. Ang ganda. The Queen of Swords. Okay. Ipapasok natin dito, guys, yung usaping international. Okay? Maaaring meron kayong ilang agenda abroad. Kahit over the net lamang po ito. For some of you, especially na nagtatrabaho sa media or social media, using the internet, or kung talagang dito kayo sa company na merong international agenda, yung partnership, maaaring ikaw itong why not? Higit na halimbawa lamang mag-represent ng inyong kumpanya. Yung ganon. The Queen of Swords, bumabalik ako doon. Justice card. Andito yung napakagandang opportunity. I feel na you will be on top. Lalo pa, kung aking i-relate po ito, astrologically, Gemini, the universe has your back. Kasi, ikaw, sa true lang, kayo ang pinaka-luckiest sign this time around. Nasa inyo ang luck. Because Jupiter, ito, maaring ririnig nyo to kay Moonchild madalas. Jupiter will enter your sun sign, Gemini, the second half of the year. Until next year, ito actually. So, andyan. Merong suporta. Hindi kayo nag-iisa. You're one of the luckiest sign talaga. So, sana all na lang kami, Gemini. Umaangat dito yung pagkabalance sa iyong trabaho, sa iyong social area or social sector, lalo pa nga po kung ito ay sa pagdating sa komunikasyon or sa travel. Sa communication area, guys, napakalawak niyan. Bilang kayo'y natural dito, 3 of Cups, the 3rd house, you're in the 3rd house in astrology. Napakalawak ng communication. Maaring ito ay sa paraan ng pagsasalita, pagdadala ng iyong mga sarili over the net. Kayo ba ay mga aspiring influencers or vloggers? Ayan, why not? Or kahit sa paraan nyo ng pagsusulat, kung kayo mga writers, ayan, maaring meron na kayong ma-publish na inyong sinusulat. Claim na natin yan kung andyan kayo sa punto ngayon na isa ito sa inyong mga pangarap or patuloy niyong binibigyan ng enerhiya, pag-aksyon, positive possibilities, okay? Kung paano niyo pinapahayag ang inyong mga sarili. Claim natin, ang ganda. So, nasa na tayo? Buhay career, ano? Siyempre pa, when it comes to money, finances, kung maganda ang takbo ng karera, kung balance sa part na yan, yung blessing, yung patuloy na blessing of work ay magiging present. Andito guys. Okay, matatanggap nyo yung tama, yung balance, yung sapat when it comes to your income. Ano man, okay? O gaano man kabongga, kaliit, kalaki, in reality, iba-iba pa rin tayo ng estado sa buhay. Well, financially speaking, okay? Pero asahan nyo na, i-claim natin to, tanggapin na natin to para sa inyo, Gemini, na magiging maganda ang takbo ng pera. Lalo pa po kung ikukumpara nyo nitong mga nagdaan na buwan o taon, meron ng kaluwagan. Hindi man ito agad-agad yung blessing, yung resulta na gusto nyong makita finances, sa inyong finances, lagi nyo lang tatandaan na hindi yan nababaliwala. Merong pag-usad. Actually, maring naiipon na yan. Merong blessing. Okay? Money related. Claim natin yan para sa inyo. Okay. So, kasi the Hangman ay narito, this one is in reverse. Yun yung maring hindi agad-agad. Minsan, andyan ng delays, napaka-normal, may ilang kabagalan, hindi nakakarating agad. Pero ulitin ko, kayo po ay umuusad, may magandang flow, hindi nyo man ito ramdam agad.
Pagkatiwalaan lang din yung bawat proseso na pwede nyong pagdaanan. Okay? Or bawat desisyon na pwede nyong pag-aksyonan. And ano lang din, tamang responsibility kung paano nyo pinanghawakan ng inyong money. Kasi maganda yung flow nating nakikita. Kumbaga maging wise kung paano nyo napapaangat ang mga bagay-bagay sa paggasta. Okay? Lalo pa sa panahon natin ngayon, hindi na madali. So, isang message din po na akin nakikita dito ay gamitin mo yan ng alam mong meron ng pang long term. Magplano para sigurado. Charis. Hindi. Ayan, pag-aaralan. Napakahalaga na pinaplano na rin ang ilang bagay. Pero dito yung pagtayo mo pa rin sa iyong sariling mga paa. Or maybe, kailangan mong marinig ito na kaya mo. May magagawa ka. May magagawa ka pa. Okay, umangat ang iyong power. Ang iyong pagiging independent. Mas maaring matugunan mo na dito. Ngayon, second half, ang ilang pangangailangan, hindi lang ng sarili, pero itong ilang gusto mong maambunan, mabiyayaan din, na alam mong deserve din nila. Matalino ka, madiskarte ka, kayang-kaya mo to. Kailangan mo lang maiparating yan. I-showcase mo yan. This is not the best time para itago ang iyong kakayanan. Ipamalas mo yan sa showtime. Charis. Okay, sa inyong paraan. Okay, ano pa yung hindi natin na-add? Relationship-wise, maraming ganap. Andito umaangat ang inyong social sector or maybe isang message to be more sociable. Sabi ko nga, papaangatin ang inyong boses. Huwag kayong mahihiya, pero syempre pa, yan po ay nakadepende sa inyong paraan. Pero sana, huwag niyong pagdudahan ang inyong mga kakayanan. Okay. So, meron ditong ilang events, ilang party, ilang reunions, umaangat. The Three of Cups. Partnership, when it comes to business, why not? Kung kayo mga negosyante o nagpaplano na maging businessman, ayan, claim natin, maganda po. May pagsabay, may harmony, may pagkakalma, as I've mentioned tayong nakikita. Claim natin. Yun lang, huwag kayong mainip, kasi meron nakikitang kabagalan dito sa mga pagkakataon na, syempre, hindi naman, minsan yung inaasahan natin, hindi naman laging umaayon sa ating kagustuhan. Pero merong magandang flow pa rin. Hindi mo pa man ito ma-realize right now. Lalo pa kung aangat dito ang iyong mapamamaraan or maparaan na diskarte. Okay? Okay. Ano pang ma-add natin dito? When it comes to love, I will be honest, napakaganda guys. I know, hindi ko ito tinatamisan, pero positive possibilities yung aking nakikita. May paglalim sa inyong connection, partnership area. Single, kung hindi pa mag-apply na meron nga talaga, na kayo'y meron ng kikilalanin, or ngayon pa lang ay kinikilala, may paglalim pa sa connection na yan. For some of you, maring kahit sa simpleng ideya or pagpaplano, ay lumagay na sa tahimik. Ano yan mo siya? Hindi. Kumbaga, mag-decide na kayong magsama sa isang bubong. Some of you may get married, ayan, or makatanggap ng marriage or love proposal for singles. Ang ganda. Meron opportunity. Meron at meron. Meron papunta sa'yo actually. Ngayong second half. Meron ditong ipaglalaban ka. And it's up to you kung magiging bukas ka. Maring maging daan dito, again, yung ilang aking na-mention, through travel or through your friendship social circle. Andyan, si The One. Kung magiging open kayo, of course, at the end of the day, guys, ang may iwan lamang po ng mga baraha na bumabagsak every time ay yung maaring madalas ay kondisyon sa inyong sitwasyon na kinakaharap or kaharapin, okay? Pero yung pinaka-resulta, yung outcome po, at the end of the day, ay wala sa mga barahang ito. Sa huli, everything's still up to you. So, patuloy na maniwala sa iyong kakayanan. Patuloy na bigyan ng pag-aksyon ng mga nais mong matugunan at marating matutunan. Take advantage, guys. Astrologically, ulitin ko, planet Jupiter will stay in your sign. Jupiter is the planet of luck. Pero, totoo yun, guys. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Patuloy niyong paniwalaan ang inyong sarili. Okay? Okay. Love life, ang ganda, may pagbusilak ng inyong mga puso.
balance yung ating nakikita. Although, syempre, meron ditong ilang glitch. Sabi ko nga, very normal, dumadaan sa ilang kabagalan or naiinip, pero ito po ay parating sa'yo. Kalma lang. Okay? Ano pang ma-add natin dito? Health-wise, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Okay. Since andito yung balance, ayan, physically or mentally, of course, sa reality, again, magkakaiba tayo kung meron kayong nararamdaman or gustong maramdaman na pagbabago sa inyong sarili. Merong pag-angat dito, sabi ko nga, yung magandang flow eh. I feel that you will feel refreshing. Refreshing, ano yun, Moonchild? Yung pakiramdam, okay? Andito kasi yung energy to take action. So, yung enerhiya na yan ay may pagtaas, may paglakas. Lalakas ang inyong mga katawan. I-claim natin yan para sa inyo. Okay? Positive possibilities. Positive changes. Kahit pang ilan sa inyo, maaaring ito ay mag-apply itong mga nakalipas na buwan na merong halimbawa, very normal. Kung maaaring mag-apply yung ilang pakiramdam na hindi okay, hindi naging madali, nagkaroon ng ilang pagtatanong, dumadaan tayo doon. Maybe isang message na ito, na this time around, hindi nyo na pahihintulutan yung ilang negativity o ilang pakiramdam na alam nyo hindi na makakatulong o hindi nakakatulong para sa inyo. Patungo palalo dito sa magagandang posibilidad ngayong natitirang 6 na buwan ng taon. Okay? Maybe this is a sign for some of you na stop up right now, Gemini. Release and let go. Everything's temporary. Kahit yung nararamdaman mo ngayon, hindi yan forever. Walang forever. O, diba, bitter ni Moonchild? Hindi. Laban lang. Okay? Sabi ko nga, take advantage itong ilang planetary transit sa yung sign. Actually, positive possibilities. Merong parating na ilang opportunity when it comes to love and your career sector. Travel. Partnership. Napakaganda. I-claim na natin yan para sa inyo. Okay? Sige, kuha tayo ng ilang final words, advice para sa mga Gemini ngayong second half of the year, Gemini. Tayo pa live na live. So, tuloy-tuloy itong reading natin. Babalikan ko po yung mga nagko-comment. Marami pong salamat. Gemini tayo, ayan na. Presence! The Queen, the Page of Swords, 3 of Cups, the Justice card. Aatenan mo ang inyong mga hearing. Ay, sa korte daw. Hindi. Yung iyong presensya. Guys, Jupiter will enter your sign. Sun sign. Your first house of self. Yung ikaw mismo. Yung presence mo lang sapat na. Uulitin ko, hindi ito yung pagkakataon para itago nyo ang sarili. Ipakita nyo yan. Ipamalas nyo yung inyong mga natural na abilidad at kakayanan dahil meron kayong lakas. Sa inyong presence, meron kayong mararating. Meron kayong mabubuksan na ilang pinto ng oportunidad. Tiwala lang sa inyong mga sarili, tiwala lang sa proseso ng buhay, sa bawat paghakbang, at syempre pa yung tiwala natin para sa Kanya. Sa ating nag-iisang Creator, si Lord, maging ano pa man po ang inyong faith, pray lang din tayo. Para sa inyo, ngayong second half of the year 2024, Gemini.